Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay pasadahan natin ang katatapos lang na round number 3 game ni world number 1 versus IM ng India na si Motaya. Matapos ngang matalo sa round number 2 at na-post niya sa kanyang Twitter na nailang daw siya at hindi nakapag-concentrate dahil sa nakita niyang relos na ginagalaw-galaw ni Grandmaster Suleymanov ng Kazakhstan, nawala daw ang kaniyang focus at parang may gumugulo na sa kanyang isipan, naging dahilan ng kaniyang pagkawala sa laro. Ngayon, dahil nabanggit din niya na ang mga organizer daw ay pinapayagan na may mga umiikot-ikot, naglalakad-lakad, may mga hawak pang smartphone. So, tingin ko naman ngayong round number 3, nalinis na yung mga yon dahil sa kaganapang nangyaring big upset sa round number 2. Okay, ngayon, apektado pa ba si world number 1? Tingnan natin. Nag-E4 si Magnus, E5 naman si Mutaya, Knight F3, Knight F6, Petrov defense, main line ang pinasok, D6, atras Knight F3, Knight takes E4, at nag-D3. Yan ang interesting dito. Ang main line kasi na palagi ang ginagawa, D4 yan eh. Tapos magdi-D5, Bishop E2 o kaya Bishop D3, Bishop D6 o kaya Bishop E7. Yan ang palagian. Pero dito, nag-D3 muna. Knight F6, saka pa lang nag-D4. Ayan, medyo may iminix na panglito si Magnus. Nag-G6, fiangketo naman ang natipuhan dito ni IM. Bishop G7, castle, castle, H3 para walang Bishop G4 mamaya. At nag-B6, magdo-double fiangketo. C4, Bishop B7, Knight C3, Rook E8 develop, control the E-file, Bishop E3 at yan ang lumalabas na novelty sa bakbakan na ito mga kamatsas. Dahil sa mga nagdaang laban, ang palagiang ginagawa ay Bishop F4. Diyan din i-develop. Pero kay Magnus, Bishop E3 lang. Knight BD7, Rook E1, H6, D5. Ayan, tinakpan na ang Bishop para maputol ang pagiging aktibo. Nag-Knight C5. Yun nga lang, pag nagdi-D5 talaga, nakukuha yung C5 square. Bishop C2, inaatras talaga yan para hindi makuha kagad ang Bishop. C6, para magkaroon ng buhay ang Bishop, binabasag ng ganyan para mapalambot ang D5. At nag-Queen D2 angat lang, may tempo threat sa H6. Kumapture muna sa D5, capture, at nag-Knight FE4. Ayun, binulabog kagad ng istorbo. Knight takes, Bishop takes, Rook takes, at nakipagsabayan na talaga si Magnus ng exchange, capture, takes, Bishop takes D5. Yun nga lang dito mga kamatsas, syempre ang nakakailang dito, tipong may Knight G5. Yung Queen H7 check, mga ganon. Pero pag nag-Knight G5, may Queen F6 lang, no? Kaya pala Knight D4 lang ang ginawa ni Magnus. Kasi kung magna-Knight G5, threatening check, magku-Queen F6 lang. Bali wala. Pagpalagay na makacheck dyan, King F8 lang. Ang tawag dyan, threat lamok, mga kamatsas. Kasi baliwala eh. Walang kasunod eh, oh. Okay? Kaya nag-Knight D4 na lang. Ibig sabihin, mas long term na mapapakinabangan ang tira na yan. Nag-Queen F6 pa rin, tiniret ang Knight at sumimpli ng balik, Queen D2. Na-realize si Magnus na ganito na lang ang gusto niyang laban, slightly better for white, dahil ang pawn structure ay nahati sa 3-pawn islands. At 5 pawns din naman kay Magnus, 2 pawn islands lang. Weak ang D6, lumalabas dito. Okay? Rook C8, nag-A3, A6, Rook E3, King G7, Knight E2. Ayan, naghahanap ng magandang pupwestuhan ng Knight. Pupunta yata sa C3, Bishop C4, Knight G3 iwas, at nag-D5. Minarkahan ng computer engine na bad move ang tira na yan. Dapat daw ang tira ay balik na lang, Bishop E6. Hindi pa makapture ang D6 kasi laging may bawi sa B2. Ayan, tapos may mga check pa sa ilalim, ano? Yan lang daw ang tira. Okay, pero balik tayo sa D5. Nag-B3. Brand X din naman ang ginawa ni Magnus. Dapat daw ang tira ay Rook F3. Pag nag-Queen E5, may ganun na pala. Knight F5 check. Ay, ang lalim. Ang lalim pero yan pala dapat. Rook G3 check. Matindi. Matindi. Grabe, no? Pag nag-King H7, Queen G5, talo ka agad. Threatening Queen H5. Mamatyasin. Dami. Halimbawa, kung mag-Rook C6,
Queen H5 pa rin, Rook H6, may capture doon. Mamamatcha sa G8. Ayun pala ang magandang atake, no? Kaso nga lang nakasealed eh. Pag nag-King F8 naman dito, may Queen H6 check, King E7, sabay sa lubong Rook E3, huli Queen. Matindi pala talaga yon. Yung Knight F5 na bitaw, ano? Ngayon, kung hindi naman papansinin yan, mag-King G8 lang, magda Knight H6 check naman. Kuha naman ng pawn sa F7. Uga pala kaagad ng malakas ang position. Pero, ang ginawa kasi ni Magnus nag B3, inatake muna ang bishop, bishop B5, at nag-A4. Bishop D7, ako naagapan na tuloy ang F5 at nag-Knight E2. So dito mga kamatsas, kung mapapansin nyo, talagang binibigay na nung IM yung pawn sa D5 eh. Pero bakit hindi makain-kain ni Magnus? Kasi may sundot ng check sa ilalim. Pag nag-King H2, pwede yun. Queen takes F2, nako may threatening matsas pa. Haharang niya Knight F1, tapos Bishop C6. Oh, di ba? Delikado ang puti ngayon, baliktad ang evaluation bar. Kaya, hindi ko mo may kakainin tayo na buong-buong isang pawn, eh, basta kain na lang tayo. Dapat nating matanaw, ma-realize ang mga pangyayaring paparating. Knight E2, Bishop E6 dinipensahan na, Knight D4, A5, King H2, Queen F4 check, G3, Queen F6, King G2, at nag-Bishop D7. Nag-aabangan na lang din. G4, Rook E8, capture, Queen E3, Bishop D7, at nag-Knight F3. Ano balak? Makikipag-Queen to Queen. Bishop C6, G5 muna. Queen D6, good move. Queen takes B6. Ayan, dito kasi mga kamatsas, hindi pwedeng basta-basta capturein ang pawn sa B6 kasi may D4. Ang bilis lang makita niyan. 'Di ba? Kaya delikading agad ang buhay ng puti. Kaya G5 muna, paalisin muna ang queen. Queen D6, queen takes B6. Ayan, nakapin pa rin naman. Nag-D4. O pag kinapture yan, lipad ang queen. Nag-King F1. Ayun, buti may baon-baon si Magnus na King F1 dito. Napakaganda, napaka-safe ng king. Hindi makagalaw ang bishop, nakapin. At nag-King G8. Kasi, dito naman, ang malakas na nakikita ko kung makakatulak sana no? Kaso may Queen D4 check eh. Dahil nakapingas na ng pawn, magku-queen to queen na, ang king naman malapit sa pag-push ng pawn, so maaabutan. Yan sana malakas. Pero, umilag muna yung king para hindi mahagip. Kaso may Queen takes D4. Queen E6. Yun lang. Kasi, dapat daw tira Queen E7. Kasi naka-threat ito, para pag umiwas ang knight, may Queen takes, mga ganon. Pero wala na eh. Biglang bagsak ang position ng itim mo. Knight E5, pinakapture ang pawn sa H3, pinabalik, King E1, Queen H1, King D2. Yan ang mga binibiling sayawan ng king dyan, mga kamatsas. Bishop F3, Knight D7, isa pang napakalakas na tira. Kasi dadalhin na yung knight sa F6. Queen D1 check, sadyang pinacheck yan ni Magnus pero kita niya kasi yung mga takbuhan eh. Yan ang mga diskarte ng pagpilit sa position. Ano? Talagang hindi maiiwasan minsan na mabibigyan mo ng check ang kalaban eh. Pero may takbo ka naman. Bishop C6, check. King G7. Ayun. Dito mga kamatsas, sige po pakiguess nyo ang excellent move na panapos na ginawa ni Magnus sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Knight H5, check ng knight, check ng queen, obligadong king ang gagalaw. King F8, Queen D6 check. Yan muna. Para pag pumunta sa E8, di mati kambing. Obligado G8, Queen D8 check. At dito po, suko na ang Indian player. Bakit? Kasi only move King H7, then Knight F6 check, sakto sa balde ng pagkamatsas. Shoot sa balde. Tempo lang ang kailangan para sumakto. Okay? Yan po mga kamatsas, nakabawi si Magnus. Determinado talaga siyang manalo. Ginamit niya yung mga pagbibigay ng mga check technique. Takbo lang ang king pero napilit ang position. Ayan na. Galit na si Magnus. Babawi na siya. Babawi na siya. At ngayon, ang isusunod naman natin sa next video natin, silipin natin kung ano ang naging laro naman nang tumalo sa kanya na si Suleymanov. Ang nakalaban niya ay ang Super Grandmaster ng India na si Naranayan.
Yan po ang ating sisilipin at doon ko ipapakita ang standing after round number 3. Maraming salamat po. Tabayanan nyo lang. Salamat po sa inyong matyagang panonood. Sana natuto kayo at sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatyas merchandise, message nyo lang kami sa Kamatyas Facebook page Messenger para ma-forward namin sa inyo ang link. Hindi ko na po ma-forward ang or mailagay ang link sa comment section below. Bawal na po ni YouTube yon sa kanyang bagong batas. Okay po. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang videos.